guys, another video. So parang 2 days, 2 nights, maki 3 days na ata ngayon na walang kuryente. Ewan ko ba, pagkatapos ng pipito na typhoon, ay okay naman ang weather, umaaraw, ayun no. Ewan ko ba sa Binico, ay yung electricity dito, Binico ang tawag. Hi. Magkabilang area naman, meron. Kabilang dulo may kuryente, sa kabilang dulo meron. Dito lang sa may gitna ang wala. Something's fishy. Iwan ba namin, wala naman kami nabalitaan na ano na poste. Ayan, so balik tayo sa pinag-usapan. O di ba? Bago mangyari yung kagustuhan ng mga tao na ano ba yun? Kung may cause and effect, may result. Ayan, yung result. Bago mangyari yung result na kagustuhan natin, kailangan natin malaman yung cause and effect. So, yun yung mga pinag-usapan ko nung una pa, bago ako pumunta doon sa. Pero pag hindi pa rin nakikita ng mata, ng tainga, ng utak, wala na tayong magagawa doon. Bulag-bulagan at bingi-bingihan lang talaga sa pag-iisip. Kaya pinapakinggan mo at nakikita mo yung totoong nangyayari talaga sa paligid natin. Yung gusto lang nating paniwalaan is kung anong lumalabas sa paniniwala natin. Yung ego and pride natin. Ang gusto lang kasi ng sarili minsan is, mostly is, pansarili lang. Lalo pag nakaranas ka ng pains and traumas. Yung parang wala kang nakikita na problema ng iba. Yung ikaw lang ang may problema. Yung pains and traumas na yan, problema din yan sa sarili. Pag sa pera, kasi pag ganun ang problema sa sarili mo, ganun din makikita mo sa problema sa pera. Yung tinitingnan mo lang, problema mo sa sarili mo sa pera na yan. So, lahat yan, hilera. Kung problema mo is spirituality, ganun din ang problema mo physical. Spirituality ay andun na lahat-lahat, yung ugali, yung pag-iisip, yung pride and ego, yung pananaw, paniniwala, adjustment, contentment, control, patient. Ano pa? Yung mga tinuro sa atin noon na traits na hadlang sa ating magandang buhay, pero hindi tayo nakikinig. Lalo pag nag-aral tayo sa school, nasa psychiatrist ata yan, kahit sa kung nag-aral kasi sa religion school, or meron bago-bago yung dinagdag nila yung characteristic, personality, qualities, etc. Ano kasing summary nung subject na yun? Wala kaming ganun kami, pero naabutan namin. 4th year high school ako noon, na nagsimula na may dinagdag silang subject. Parang once a week na ginagawa nila yung subject na yun. Parang dinagdag sa curriculum. So, dadagdag ko din yung sinabi kong yung may mga pantal-pantal ako dito. OMG! Allergy! Sabi ko na nga, yung vaccine na naman na yan, visit. Sorry my words. Pero, parang pinapalabas niya lalo yung hindi magandang sakit ng tao. Dati-rati, pag nag-allergy ako, dito lang siya. Pero, nung nag-a-add yung age ko, okay na siya. Hindi na masyado pwede na akong kumain ng mga bawal. Pero ngayon, bumalik dito, parang buong katawan na lang kulang. So, nag-antihistamine ako, or cetirizine. So, kung may pantal-pantal kayong lumabas sa katawan nyo, antihistamine or cetirizine lang ang i-recommend ko. Kumuha pa ako ng anti-itch lotion. So, hindi effective yung pinagkukuha kong anti-mites na yun. So, lalabas ang paranoia kung ano-anong
Minsan sa problema natin, kung ano-anong dumarating na, anong tawag doon? Dumarating na, ay, nag-stuck ang utak ko doon ah. Na lumalabas sa utak natin na binibigyan natin ng fault kung anong Tagalog nun. Kung sinong may kasalanan na yan, nadadamay ang nadadamay. Pero pag marunong kang kumalikot na sinasabi nila, malalaman mo at malalaman ang katotohanan. So lahat ng binigay kong yan, katotohanan yan. Tungkol sa aking kwento, tungkol sa nangyayari na problema ng tao, spirituality. Kaya naapektuhan ang physical. Kaya lahat na lang nakikita natin dyan is greedy. Greedy, ang umiiral sa mga tao is greed, envy, jealousy. Tapos, ang nasa isipan nila, normal lang yun. Hindi yung kasalanan. Lahat ginagawa ng tao. Kung ikaw yung isa sa taong lumalaban sa 100% na yun, isa sa 10% na lumalaban sa 100% na yun, wala na. Matatalo ka talaga. Pero pag andyan yung determination at ang Diyos sa tabi mo, hindi. Sila din ang matatalo kundi mapapagod, ayan. Mapapagod sa kaano sa'yo. Kasi ang consequences naman nila dun eh. Babalik at babalik din sa kanila na kahit anumang gawin nila is meron at merong taong hahadlang sa kanila. 10 times pa. So, sa tingin ko nangyayari naman na sa kanila. Kung hinahadlangan nila ako, mas may humahadlang sa kanila, marami pa. Darating pa kung sino yung mga hahadlang sila sa kanila. So, alam nila kung sino sila yung tinutukoy ko. Isa dyan is may mga kilalang ano ba yan? May mga kilalang tao behind this nangyayari. Hindi ko naman kailangang sabihin, alam na nila ang sarili nila, kung sino sila. Welcome to my world, na sinasabi nila. Sasabihin ko din sa inyo, welcome to my kingdom. Kayo ang gumawa niyan sa sarili nyo? Ay, ayan, tuloy na stuck ang utak. Seryoso sana eh. Kainin nyo consequences ng gawa nyo. Yan kasi, bago gumawa ng actions na sinasabi nila, lagi naman sinasabi din sa school yun, yung mga nag-a-advise din. Pero minsan, or mostly ngayong generation na nawawala na kasi yung nag-a-advise eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Yun ang laging sinasabi ng mga matatanda. Pagod na akong mag-advise, pagod na akong ganito, walang nakikinig. Pero ako, hindi ako mapapagod. Kakasalita. Kasi, inalis ko yung energy ko sa advice ko din sa inyo na gustong mag-go further. Na katulad ko dito sa online kasi alam ko napapagod na rin kayo. Marami ako nakikita na comment na I'm so tired in doing this. Napapagod na ako. Alisin niyo yung energy niyo sa kakaisip na kailangan pakinggan lahat. Kasi mapapakinggan nila yan, yung sinasabi niyo. Darating at darating din yung panahon na mapapakinggan nila yun. Basta tuloy ka lang. At pray. Tapos, accept na hindi lahat imatutulungan mo. Unang-una, dapat yung sarili mo ang tulungan mo. Bago sila. So, sarili ko muna ang tinulungan ko bago yung ganito na diretsyon na nakakapagsalita na sinasabi ko na lang kung anong gusto kong sabihin. Na hindi ko iisipin na ay nakakahiya, baka masyadong ganito ganyan. Hindi pag sa katotohanan, dapat ang isipin mo is kung anong maitutulong mo kahit masakit yan or hindi. Kasi masakit talaga ang katotohanan. Walang mag-grow pag walang harsh na katotohanan para gisingin ang isang tao. So, cause and effect first bago result. Pag hindi pa rin naintindihan,
gawin mo ng sarili mo. Ikaw na mismo ang magsaliksik para malaman mo yung katotohanan kasi hindi ka nakikinig eh. Ay, akala ko may tao. Kasi, kung gusto mong tulungan yung sarili mo, kung ayaw mo naman makinig, useless din. Kaya mas maganda, ikaw na lang mismo ang magsaliksik para sa sarili mo kung paano ka makakaalis dyan sa bitterness ng buhay na nararanasan mo. Wala namang nangyari sa akin. Wala namang. Kasi, hindi mo ginawa. Hindi mo in-apply. So, ayan. Let's all pray one another. Accept what to be accepted. Tapos, reflect. Mas pinakamaganda talagang habang nabubuhay ka dito sa mundo, no? Nung pinakilala na sa'yo yung reflection na yan is, pag may naisip ka, nasabi ka, o nagawa kang hindi maganda, kung isang kang parent, isa kang anak, isa kang kapatid, isa kang mamamayan, reflect, bakit mo ginawa yun? Anong magiging consequence sa'yo? Kung ipagpatuloy mo yung hindi magandang pag-uugali. Excuse me? Kasi mag-iba na ang mundo. Kung noon tinatanggap yung hindi magandang pag-uugali, kaya dumadami ang tao, ngayon sila na ang tatakbo at magtatago. Paano naman nangyari ang new beginning kung or change weather or changing of the world na sinasabi nila? Kung walang ganito mangyayari. Hindi naman nakakahaka. Nangyayari naman na talaga. Nag-news sila. Yung desert, biglang may tumutubong green. Isa yun na green leaves na sinasabi nila. Isa yan sa mga ano bang Tagalog kasi nun? Isa yun sa mga science yan. Yun na lang. Prominotion. Ano ba yun? Nawawala sa dila ko. Pero nasa dulo ng dila ko. Yan mga sites. Yan ang madaming pan. Lalong lumalabas yung masamang ugali ng tao. Isang sign yun. Yung gagawa sila ng paraan para isave nila ang lives nila. Yun ang isang sign. Yung kung may isang tao na alam nilang pwedeng magbukas ng wisdom or tumulong or spiritual healer, katulad ko kasi alam ko ang dami namin, may taong hahadlang sa amin. Nagagamitin ng evil energy para hadlangin. Pero test natin yun. Gagamitin pa mismo ang pamilya, sa loob ng pamilya. At yun ang pinakamahirap na kalaban. Pamilya pa mismo, kaibigan. At least yung ibang tao, alam mong ibang tao yun eh. Pero sa loob ng pamilya, akala mo kilala mo sila. Yung ganun na notion na, akala ko kilala ko sila. Ayun pala, ganito-ganyan sila. Parang inalaw nila ang sarili nilang magpahandle sa evil energy. Nakukontrol na sasabi nila. Doon mo din makikita yung signs na kung paano i-handle ng evil energy ang mga tao. Yun na rin ang third eye. Nakikita mo talaga kung sino sila. So, sa tingin ko, okay na itong nasabi ko ngayon. Sana bumalik yung kuryente. At least nakapag-post kaninang umaga pero ilang oras lang. Ayun na naman, walang kuryente. Pero parang wala naman ng booster ngayon na naririnig. Tignan ko ngayon ko yung ilaw. Wala pa din. So, ayan. So, thank you for watching. See you again on my next videos. Ano bang next topic ko? Marami pansahan. See you again in my next videos. Comment down.
and share more para may matutunan din tayo at mapagkunan ng topic. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, share so my next videos.